Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Sunday at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang linggo nyo? Sa umagang ito, of course, umaga sa Pilipinas, di ko alam kung saan kayong lugar sa mundo, so maaaring hapon sa inyo, maaaring gabi, maaaring hating gabi. Pero dito sa Manila ay alas 7 ng umaga ng linggo. At pag-usapan natin ngayon, 5 na naman paksa na tinalakay ko nitong linggong ito sa punto de vista. Una, political dynasties. Pangalawa, ano ba ang common kay Pastor Kibuloy at saka kay Alice Go? Pag-usapan natin yan. At tapos ay red tagging. Balikan natin yung usapin na yan. Yung survey na nagsasabi na ang Pilipinas ay risky pero friendly. At syempre, pag-usapan uli natin ng rampa dyan sa EDSA. So, yan ang ating pag-usapan sa kayo. Medyo may mabigat, medyo may light. Pag-usapan muna natin ang political dynasty sapagkat di ba na-discuss na natin na nung 1987 Constitution, ipinagbawal na po ang political dynasty pero ang ating mga constitutional commissioners na naatasang gumawa ng saligang batas na isipan na huwag na nalang lagyan ng implementing or enabling clause. Ang iniwanan na nila sa Kongreso kung paano nila gagawin ang pagde-define kung ano yung political dynasty. 1987 po pa ito ngayon 2024 na, 37 years na pong lumipas. Yung mga hindi pa pinapanganak noong 1987, malamang may asawa na at may anak na ngayon. At so therefore, talagang nanganak na ng nanganak. Pero andyan pa rin ang kawalan ng aksyon ng Kongreso. Sapagkat maintindihan nga naman natin it's against their interest. Ilan ba sa Kongreso, sa Senado at sa House ang mga dynasties? Hindi ba? Magkakapatid sa Senado, nagkaroon na mag-ina. Ngayon, kung totoo yung balita, 3 Duterte ang tatakbo, baka magirong 3 Tulfo din, dalawang Cayetano na andyan. So, at hindi yan ang unang pagkakataon na nakita natin ito. Noon pa man, meron ng mga ganyang klase ng arrangement. At sa mga distrito, kita natin ang mayor, si husband, tapos ang congressman, si wife, 'di ba? Mga anak konsehal. So, although ako partly naman sa akin, kung produkto sila ng demokrasya at sila ay halal, sige. Kaya lang, pinagbabawal kasi ng saligang batas eh. May provision sa saligang batas na nagsasabi na dapat ay may may ipagbawal ito sapagkat ang layunin nga ng saligang batas gawing pantay ang access ng lahat ng tao sa politika, hindi yung ilan lang. Medyo hati ang pananaw ko dito. Ngunit kahit na hati ang pananaw ko dito, ang dapat sinusunod natin ay yung konstitusyon. Bakit ako naniniwala na kung may mga pamilya tayo ng mga abogado, pamilya tayo ng nurse, ng teacher, ay baka may pamilya naman mga politiko. Kung tama naman ang ginagawa nila, nagsiservisyo naman sila sa bayan. Okay, paano kung hindi? Kung demokrasya tayo, di dapat huwag silang iboto at nakakita naman tayo ng mga dinastiya na bumagsak. Diba? Dito na lang malapit sa Los Baños, sa Calamba dati. Mga Chipeko nasa kapangyarihan ngayon, wala na sila sa posisyon. Depende yan sa kung ang tao iboboto pa sila o hindi. Pero ganun pa man, ang konstitusyon ay malinaw. Dapat ay walang dynasties. Kaya lang, iniwanan nila sa Kongreso yung ah, trabaho ng pagde-define kung ano ba talaga yung dynasty at paano natin i-implement ang anti-dynasty law. Ay sabi ko nga, 37 years na hindi pa kumikilo sapagkat how can they legislate against their interest? Ay di kapag pinagbawal yan, ay di bawal na rin yung mag-asawa ay parehong sa politika. Yung magkapatid ay parehong sa politika. Lalo't sa iisang, hindi na pwedeng tumakbo ang mga Tulfo. 'Di ba? Kung ang isa sa kanila maging presidente, paano si Senator Amy Marcos, ang presidente ang kanyang kapatid, 'di ba? So may mga ganong klase ng tanong. Pero dapat nga sanang malinawan yan kung ano ba talaga ibig sabihin ng dynasty pero hindi nga nila ginagalaw. Marami na pong pagtatangka na magsampa ng reklamo sa Korte Suprema.
na utusan ng Korte Suprema ang Kongreso na ayusin na yan. Kaya lang laging kung hindi man dinidismiss dahil political question, hindi pinapansin ng Korte Suprema. Anditong huli may napabalita nga, binalita na meron daw kautusan ang Korte Suprema uli sa Kongreso na gawan na ng paraan. Kaya lang yun pala hindi naman totoo. Parang naunsiyami tayo doon, parang na ano tayo doon na ako nga nung nabasa ko, wow, finally. Tapos biglang, ay hindi pala, di ba? Pero napapanahon na talaga. At si Senator Robin Padilla ay nagfa-file o magfa-file daw ng bill para sa dynasty. Anti-dynasty law. Abay, gawin niya yan. Sapagkat pag ginawa niya yan, isa yan sa mga pinakamagandang ginawa niya sa termino niya sa Senado. Di ba? Kasi talaga naman, dapat hindi na pinagtatalunan kung tama o mali eh. Eh kung hindi, palitan nila ang konstitusyon. Pero habang ang konstitusyon ay naandyan, nagsasabi na dapat ay ipagbawal ang political dynasties, dapat magkaroon ng batas kasi sapagkat yun ang utos ng saligang batas. Yung problema itong kongreso natin, hindi lamang yan ang pagkakataon na hindi sila tumatalima eh. Inutusan sila noong 1987 na magkaroon ng permanent line ang boundaries ng forestry at non-forest lands. Hanggang ngayon, hindi nila ginagawa. Samantalang ginamit pa sa saligang batas ang word na as soon as possible. Tapos ngayon, yung sa succession law, sinabihan din sila na dapat magsagawa sila ng batas na dinidefine ang succession law sapagkat malinaw na ang succession hanggang Speaker of the House lang. Paano kung mula Presidente, Vice President, Senate President at Speaker of the House, lahat yan for some reason, something bad happened to all of them at the same time, eh di wala tayo ngayon pinuno. Magkakagulo tayo dahil wala ang batas. Hindi ko alam kung kakatamaran ito. Inuuna kung ano-ano ang mga investigasyon in aid of legislation. Ito mga inutos ng saligang batas, hindi nila tinututukan. This is the religion of duty. Plain and simple. Anyway, yan ang unang pag-uusapan natin. Ano, dapat yan ang tinalakay ko noong Lunes. Noong Martes, ang tinalakay ko ay tungkol naman dito sa ano ba ang common kay Apollo Kibuloy at kay Alice Go. Maliban sa pareho makulay ang kanilang buhay, pareho silang nagtatago sa batas. Si Pastor Apollo Kibuloy meron na pong arrest warrant mula sa korte kapagkat sa patong-patong niyang mga demanda laban sa kanya di umano ay mga kaso sa child abuse at kung ano man. Nahuli na pa yung isang kasamahan niya. At si Mayor Alice Go naman ay hindi naman ang korte ang nagpapahuli sa kanya kundi ang Senado. Dapagat siya ay in contempt na sabagat hindi siya nag-a-appear sa Senado. Alam mo, simple lang ang prinsipyo dito. May batas tayo sundin natin. Si Pastor Kibuloy, kahit pa siya ay self-appointed son of God, ayon sa kanya, hindi siya mas mataas sa batas. Meron ng demanda laban sa kanya. Dapat isurrender niya na ang sarili niya sa batas para magkaroon na siya ng karapatan na idepensa ang sarili niya. The more that he hides, the more that he flees from law, the more na dumadakas ang opinyon na may kasalanan siya. Kasi alam naman natin na, you know, ang pagtakas ay santanda ng pagiging guilty. Diba? So may pera naman siya. Pwede siyang bumili ng pinakamahal na abogado para idepensa siya. Magkakaroon naman siya ng due process dahil personalidad siya. Diba? So, igalang natin ang rule of law. At yung mga at itong ginagawa niyang ito na pagtatago, tuloy ngayon nagagastusan pa ang gobyerno sapagkat meron pang pabuyang inilaan pinatong sa ulo niya para siya ay hulihin o ito suplong. Nagagastusan pa. Nababawasan pa ng pera ang kaban ng bayan. Samantalang ang simple lang dapat niyang gawin. Sumuko, ipresenta ang sarili niya sa mga otoridad para magkaroon na siya ng pagkakataon na ma once and for all, ano na, ma, mapatunayan kung talagang mali, wala siyang kasalanan. Presumption of innocence tayo eh. The more that he is
he flees the more that he hides. That presumption is now put to doubt na parang inosente ba yan? Ang inosente, talaga ipaglalaban ng kanyang kawalan ng, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi nag-work ang sistema ng ating hustisya. Si Laila de Lima nga matagal pero napawalang sala dahil walang kasalanan. Diba? May pera siya. Bumili din lang siya ng pinaka mainam at epektibong ah, pinakamahal na abogado na pwedeng bilhin ng kanyang pera. Ito naman si Mayor Alice Go, isa rin. Okay? Tumatakas sa Senado. Kung ano nung dahilan. Again, iba kasi ang kaso ni Mayor Alice Go sapagkat siya ay hindi naman ang korte ang nagpapaares sa kanya, kundi ang Senado. Kasi hindi nga siya nagpapakita doon. Nabubuli daw kasi siya doon. Pero kung ako naman kay Alice Go, may karapatan ka namang hindi sagutin ng mga tanong ng senador. Kaya ginawa mo naman yan noon, hindi ko na po alam, hindi ko na matandaan. Ngayon, pwede mo nang sabihin na I refuse to answer because I want to invoke my right against self-incrimination. Sapagkat may mga demanda na naisasampa o maaaring nakasampa na sa kanya. So, pwede niyang sabihin yan. At kakatigyan siya niya ng korte. Hindi siya pwedeng piliting magsalita kung ang sagot niya ay pwedeng ikapahamak niya. Nakakontempt na siya. Ano pang i-contempt sa kanya ng Senado? Hindi naman siya pwedeng piliting magsalita kung ang sasabihin niya ay can be used against her in a court of law. Fundamental right po yan ng isang mamamayan. So, magpakita siya para at least igalang niya ang Senado, pero hindi na ibig sabihin na magsalita siya. I can understand if she would be quiet because that's her right. But she doesn't have a right not to respect the authority of the Senate. And the authority of the Senate is not on forcing her to answer, but the authority is to making her appear in a hearing, well, in aid of legislation for whatever reason. So again, Mayor Alice Go, kung ikay nasa Pilipinas pa, sumipot ka na. And then tumahimik ka na lang doon. Basahan mo na lang sila ng libro. O kaya, mag-pretend ka na ignorant. Total, ganun naman ang ginawa mo for the past hearings na hindi ka naman sumasagot ng maayos. Di ba? Ngayon, meron ka ng dahilan. Hindi ka sasagot dahil may mga demanda na naghihintay sa'yo. May mga kaso ka na. Di ba? Protektado ka na ng batas. Pero hindi ka protektado ng batas kung ikaw ay magtatago. Hindi ka magpapakita sa Senado. Okay. Noong Miyerkules, pinag-usapan ko sa punto de vista yung red tagging. Kasi bakit ko gustong balikan uli yung red tagging? Kasi di ba, napabalita na si Representative Franz Castro at si dating representative sa Turo Campo ay na-find guilty, na convict sa Mindanao, sa Davao del Norte. Dahil sa isang kaso, natutulang, walang kaugnayan sa rebellion. Well, walang kaugnayan sa terorismo. Sila ay nakasuhan dahil sa child abuse. Although, tangentially, pwede natin sabihin, may connection sa kilusan. Sapagkat ang nangyari doon, merong isang Lumad School, alam mo naman itong Lumad School, di ba, na-ipaint yan ng panahon ni Pangulong Duterte ng mga pugad ng komunismo at rebellion. Meron isang Lumad School na under siege ng isang paramilitary group. So yung mga estudyante doon at mga teachers ay held hostage. So ang ginawa nila France at saka nila Casatur ay tumulong para i-rescue allegedly yung mga bata at saka mga guro. But this was of course interpreted as kidnapping, as a violation of the rights of children. Dahil and of course unfortunately napatunayan ng lower court na ginawa nila yon, so sila ay nahatulan ng 4 to 6 years in prison. But the decision is not yet final. It is appealable and I'm sure makakarating yan sa Korte Suprema. So walang connection ito sa terrorism. Pero ito na naman ngayon itong mga iba na bumabanat na naman na terorista, nire-red tag agad, di ba? Yun ang problema. Ang mga tao, pag kumukontra ka agad sa gobyerno, ang tingin sa'yo terorista, nire-red tag ka agad. Alam mo, kahit sa anti-terrorism law, pagbasahin nyo, nakalagay doon na exempted sa
terrorism, exempted sa label na terrorism ang mga taong nagpapahayaglag ng kanilang saloobin, nag-organize ng mga manggagawa, nag-organize ng mga mangingisda, magsasaka, nagde-demonstrate peacefully. Hindi po terorista yan. Maring mag-create sila ng ibang crime, but not terrorism because pwedeng libel, pwedeng disturbing the peace, pero hindi terrorism sapagkat nakalagay sa saligang batas, ay hindi sa saligang batas, sa Republic Act na nag-create ng anti-terrorism concept na hindi mo pwedeng tawagin terorismo o terorista ang isang taong nagpapahayag lang ng kanyang saloobin ayon sa saligang batas na meron tayong karapatang magsalita. Meron po tayong karapatang batikusin ng gobyerno at hindi porke pinabatikos natin terorista na. Nung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, talamak po yung ganyang klase. At of course, kahit ngayong panahon ni Pangulong Marcos na hindi na masyadong ginagawa yan, ah, meron pa ring red tagging. Lalong-lalo na yung mga supporter ni dating dating Presidente Duterte na madaling magbintang na terorista dahil ikaw ay lumalaban sa pinaglalaban mong karapatan mo at malaya mong sinasabi ang saloobin mo. Again, let me reiterate. We have to make a fine distinction between terrorism whose main purpose is to create fear. Yun ang terorismo. Ang terorismo, mag-create ka ng fear, ng kaguluhan. Pero pag gusto mo lang magsalita, mag-organisa, mag-unionize, dahil yun naman ay karapatan ng mamamayan na ayon sa saligang batas, hindi po yan terorista. Kaya tigilan na natin yung red tagging na yan. Okay, nung Huwebes, ang aking pinag-usapan natin sa punto de vista, yung survey na nagsasabi na ang Pilipinas daw ay, well, ang Manila ay risky sa mga turista. Pero, meron naman survey na nagsabi na tayo daw ay friendliest. Nasa top 4 yata tayo. Doon sa risky, nasa top 5 tayo sa pinaka-risky. Doon naman sa friendliest, top 5 tayo. Top 4. Na-imagine mo yun, parang palakaibigan tayo pero delikadong pumunta sa atin. Well, may konsepto kasi sila ng risk na based sa peace and order, based sa infrastructure, based sa health risk dahil and sa natural calamities, totoo naman talaga na pag pumunta ka Manila, hindi mo alam kung kailan babahain, lalo pag tag-ulan, yung bagyo, yan dyan, meron tayong lindol, may risk tayo ng big one. So, andun yan. You know, and of course, mamaya pag-usapan natin yung infrastructure kasi yung panghuli kong tinalakay. Hindi naman tayo dapat kailangan maging defensive pagdating sa risk. Kasi alam mo na, you know, ah, totoo naman. Pansinin natin yan na dapat meron tayong ginagawa para mapababa natin ang panganib. Pero huwag nang dapat sa turista. Dapat ito ay sa lahat, mga Pilipino. Ba't ba binibigyan ng pansin yung risk sa turista? Dapat unahin mo na yung risk sa tao na Pilipino sa mamamayan. Di ba? Yun ang unahin natin. At ipanatili natin yung maging friendly tayo. Baka yun ang pambawi natin. Friendly tayo. Yun ano yung ating kultura ng ano ng tayo ay hospitable. Pero ang isang survey na medyo na nakakatuwa, nakakatawa kasi tayo naman daw mga Pilipino ang isa sa may pinaka-worst na life-work balance sa mga workers. Ano ibig sabihin ng life-work balance? Ang life-work balance kasi ito yung meron kang buhay labas sa trabaho mo, balanse. Meron kang quality of life sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo na sa trabaho. Nagtatrabaho ka pero may oras ka at may panahon ka para mag-enjoy ng buhay mo. Ah, ito ay isang masalimuot na konsepto kasi ako ang pananaw ko dito napaka-western ito. Kasi sa western na culture, talagang ang trabaho-trabaho, walang personal doon. Talagang iniiwanan mo ang kasi napaka-impersonal ng workplace, trabaho lang ng trabaho, efficiency ang inuuna. Tayo mga Pilipino, hindi natin problema yan kasi pagdating sa workplace, para rin tayong laging
Meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga parties, meron tayong mga kainan pagtanghali, may saka sa mga kitchen ng mga opisina, nagpupuntahan ng mga tao, nagse-share ng mga baon. Iba ang kultura ng Pilipino, di mo yan nakikita sa isang kanluraning kultura. So yung life-work balance is a concept that is very Western. At ang nakakatawa nito, sinasabi kasi kaya daw mababa ang life-work balance natin kasi iilan lang ang paid leave natin, 17 days lang daw. Tapos ang ating working hours 40, mas mataas sa iba. Again, ang iniisip ng iba, yung bakasyon kasi natin yung paid leave pero ang dami nating holidays. At saka kahit malaki ang oras natin, yung trabaho, ang marami naman doon nakikipag socialize tayo sa ating mga coworkers, sa mga kaibigan natin. In fact, nasosobrahan ako. Meron tayong problema sa life-work balance dahil maraming life. Sobra na, minsan nadadala na sa trabaho yung personal. Yun ang problema natin. Hindi tayo kulang sa quality of life. Ang kulang sa enjoyment kung minsan nadadala na natin sa trabaho. Wala nang nagagawa, puro na kwentuhan, puro na marites, puro na chismisan. Di ba? Yun ang problema natin. Pangalawa daw tayo mula sa worst. Ang medyo mas worst lang sa atin, Nigeria. Imagine mo yun, 60 ang pinag-aaralan bansa, 59 tayo pagdating sa life-work balance. Dahil nga, meron problema sa konsepto. Anyway, panghuling pinag-usapan natin sa punto de vista nung linggo, isang linggo, ay yung nung Biyernes, ay yung rampa sa EDSA sa may PhilAm sa busway. Kasama na yun doon sa konsepto ng infrastructure risk. Hindi ko maintindihan. Maigli lang ito. Ang daming perang nagugugol sa pag-workshop, pag-consultation, planning, brainstorming. Bakit hindi pa rin ma-perfect yung konsepto na ang infrastruktura ayusin? Para ba saan niyang rampa? Di ba para sa PWD yan? Kasi pag hindi ka naman PWD, pwede may okay lang hagdan. Para sa matatanda yan. Pero kung napakatarik niyan, abay, mas mabuti pang ako'y maghagdan na lang. Ang naka-wheelchair, papaano? May pinakita ngang image na parang, ang laki. Alam mo, may batas tayo pagdating sa access. At nakalagay dyan kung ano yung dapat na incline, para maging safe, ano yung ilalagay mo, meron pang hawakan. Hindi yung bastang pwede na. Natawa ako nun sa taga-MMDA, sabi nila pwede naman na yan sa iba nga, walang problema, dito lang naman. Parang hindi pa pwede yan, pwede na. Hindi nga pwede yan sa PWD. Di ba? Ano ba naman yan? Kaya tayo nasasabihan na risky pagdating sa infrastructure Di ba? May mga airport natin, nawawalan ng kuryente, nawawalan ng aircon. O ano sasabihin ng turista. Di ba? Ayusin naman natin ang trabaho natin. Sayang naman ang pagpupunyagi ng Pangulo para mapabango ang ating pangalan ng ating bansa habang siya ay nagtatravel at nagminamarket ang bansa natin tapos pagpunta dito makikita yung ganyan. Ayusin natin ang ating mga trabaho. O sige po, hanggang dyan na lamang po ngayong araw na ito. See you again next week sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nababago ko ang inyong pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Nasal, teach mind, touch heart, and transform minds. At sana, napagsilbi ako sa bayan dahil ang sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Ingat po tayo lagi. Yung background ko po, yan po ay iniba ko na. Yan po ay nung ako ay pumuntang Batanes. Nasa Batanes po yan. Wala po sa Batangas yan. Wala po sa Boracay yan. Yan po yung nasa Batanes. May beach din kasi doon. Okay. So, ingat na lang po tayo. See you next week at huwag pong kalilimutan, subaybayan po ninyo ang punto de vista. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:15 sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Okay, take care. Bye for now. Enjoy.